Bago ko po simulan ng kwentong to, gusto ko lang pong magpasalamat ng sobrang dami kay Ma'am Jonicia Barnes. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig ng mga kwento ko. May mga bagay sa mundong to na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong matalino. At isa na roon, ang gabi ng 17 kaarawan ko. Ang mismong araw na tuluyan kong naunawaan kung gaano kalalim ang kapalit ng salitang karangyaan. Ako nga pala si Luisa, panganay sa 4 na magkakapatid. Lumaki sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng masukal na gubat. Hindi kami mayaman noon. Ang tatay ko, karpintero. Ang nanay naman, mananahe. Pero kahit ganon, masaya kami. Noong una. Nagsimula ang lahat nang biglang umasenso ang pamilya namin 2 taon bago ako mag-17. Bigla na lang may bagong tricycle si Papa. Lumuwag ang buhay namin, pati mga kapatid ko nakapag-aral sa pribadong paaralan. Ang inaakala ng mga tao, nanalo sa sugal si Papa o may natanggap na mana. Pero ako lang yata ang nakaramdam ng kakaibang lamig tuwing tinitingnan ko ang gubat sa likod ng bahay. Hindi ko makalimutan ang gabing dinala ako ni Mama sa likod ng bahay. Mga ilang buwan bago ang kaarawan ko. Dala niya ang isang puting kandila at isang mangkok ng malamig na bigas. Tinanong ko siya nun, "Ma, para saan to?" Napatingin siya sa akin. Halatang nagpipigil ng luha. "Anak Luisa, huwag mo akong kamuhian ha. Lahat ng to para sa inyo." Hindi ko pa rin alam noon ang ibig niyang sabihin. Pero lahat nagkalinaw nang dumating ang araw ng kaarawan ko. Imbes na masaya, tahimik ang buong bahay. Walang handa, walang bisita. Tinanong ko si Papa kung bakit ganun. Pero ang sagot niya lang, "Magbihis ka anak. Yung puting bestida na binili ni Mama. Oras na." "Oras saan pa?" Tanong ko. Pero ang titig niya ay tila puno ng awa, pati na rin ng takot. Ilang saglit lang, naramdaman kong nanginginig ang katawan ko. Para bang alam na ng kaluluwa ko ang ibig sabihin ng lahat. Pero hindi pa rin ako handa sa katotohanan. Lumakad kami papunta sa gubat. Nakasunod sa akin si Mama, si Papa, pati ang pinakamatanda sa baryo, si Lolo Silas. Nakaputi silang lahat, pati ako. Parang prosesyon, pero ako lang ang walang ideya kung saan ang destinasyon. Nang makarating kami sa pinakagitna ng kagubatan, sa isang lugar na noon ko lang nakita, may malaking bato sa gitna na hugis trono. Doon ako pinatayo. Tapos, isa-isa silang nagsindi ng kandila at nagdasal sa salitang hindi ko maintindihan. "Ma? Pa? Anong ginagawa natin dito?" Tanong ko, halos nanginginig na. Walang sumagot, hanggang lumapit si Lolo Silas at ipinatong ang palad sa balikat ko. "Luisa, noong sanggol ka pa lamang, pumayag ang mga magulang mo sa isang kasunduan. Iaalay ka sa engkantong tagapangalaga ng gubat sa oras na ikaw ay mag-17 gulang, kapalit ng kasaganaan ng inyong pamilya. At ngayon, dumating na ang oras." Parang may sumabog sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Isusuko niyo ako sa engkanto? Tao po ba yon? Diyos? Hayop? "Hindi natin siya dapat tawagin kung ano pa man, Iha." Sabat ni Mama umiiyak. "Pero mabuti siya. Hindi ka niya sasaktan." "Hindi ako sasaktan? Inalay niyo ako na parang baboy sa pista?" Sigaw ko. Tumahimik silang lahat. Wala man lang tumatangging totoo ang mga sinasabi ko. Hindi ba nila ako mahal? Hindi nila ako kayang ipaglaban? At doon ko na naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Ang unti-unting pagdilim ng paligid. Tumigil ang ihip ng hangin. Tumahimik ang mga insekto. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang tinig. "Dumating na siya."
Lumingon ako at nakita ko ang isang nilalang na tila humiwalay sa mismong anino ng gubat. Ang lalaking ito ay matangkad, maputla ang balat, at ang mga mata niya ay hindi mo matukoy kung asul ba o itim. Parang pinagmamasdan ka hanggang kaluluwa. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang sa akin. Nang maramdaman ko ang presensya niya, tila natigilan ng oras. Nakatayo ako sa gitna ng trono ng bato, nanginginig, habang nilalapitan ako ng nilalang na hindi ko kilala. Ngunit ramdam kong may kapangyarihan. Inabot niya ang kamay niya. Ayoko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Pero ang mga paa ko, parang ipinako sa lupa. Tumingin ako kay Mama. Si Papa, pareho silang umiiyak. Pero hindi nila ako nilapitan. Wala akong nagawa kundi ang iabot ang kamay ko sa nilalang. Mainit ang palad niya. Taliwa sa inaasahan kong lamig. Parang buhay. At sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang mga puno ay tila yumuko. Ang hangin ay umiikot. At sa isang iglap, napapikit ako. Pagdilat ko, wala na ako sa kagubatan. Nasa loob na ako ng isang kakaibang silid. May mga ilaw na parang bituin, mga kortina na lumulutang, at isang kama na yari sa mga ugat ng punong buhay. Ako na lang ang mag-isa. O, hindi pala. Sa sulok ng silid, naroon siya, ang nilalang na may titig na tila binabasa ang kaluluwa ko. Dito ka natitira, Luisa. Aniya, ang boses niya ay kalmado ngunit malalim. Parang dumediretso sa dibdib ko. Bakit ako? Bakit ako? Bulong ko. Tinitigan niya ako saglit. Tapos ay nilingon ng bintana. Dahil ikaw ang pinili ng kapalaran. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Isang buhay na puno ng misteryo, takot, kababalaghan. Isang buhay kung saan ang puso ko ay dahan-dahang susubukin sa isang mundo na hindi ko kailanman pinili. Tahimik. Yun ang una kong napansin nang tuluyan kong maramdaman ang panibagong mundong kinasasadlakan ko. Walang ingay ng kuliglig, walang ihip ng hangin, walang kahit anong kaluskos. Parang namatay ang mundo pero ako ay buhay pa. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko ay unti-unti akong namamatay sa loob ko. Tumayo ako mula sa kama na gawa sa buhay na ugat. Oo, ugat talaga yon. Nakakabit pa yon sa sahig na tila lupa pero malamig sa paa. At tuwing gumagalaw ako, nararamdaman kong may bahagyang paghinga ang paligid. Para akong nasa tiyan ng isang higanteng nilalang. Ang mga dingding, parang puting hamog na naging solid. Walang pintuan, walang bintana. Pero maliwanag. Ewan ko kung saan nanggagaling ang ilaw. Pero walang bumbilya o araw. Basta, may liwanag na sapat para makita ang bawat sulok ng silid. At sa mga sulok na yon, may mga anino. Oo, anino na walang pinagmulan. Minsan pakiramdam ko may mata silang nakatitig. May isa pa ngang anino na tila sumusunod sa kilos ko. Pero tuwing nilalapitan ko yon, naglalaho to. Hindi ko na alam kung giniguni ko lang yon. Hello? May tao ba rito? Sigaw ko. Walang sumagot. Pero ilang minuto lang bigla na lang siyang sumulpot. Yung engkanto. Naglakad siya mula sa isang bahagi ng silid na hindi ko akalaing may daanan pala. Walang ingay ang yapak niya. Ang suot niya, tila hinabi mula sa ulap at dahon. Malinis. Ngunit may bakas ng kagubatan sa bawat galaw. Malamig ang aura niya, pero hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Lalo na sa mga mata niya na tila walang dulo. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko, diretsahan. Gusto ko siyang kumprontahin. Hindi kita dinukot. Pinagkasundo ka. Alam ko, kaya nga ako nagtatanong, di ba? Anong klaseng buhay ang meron dito? Ikukulong mo lang ba ako habang buhay? Gagawing alila?
Umiling siya. Hindi kita hawak. Ikaw ang pinili ng kagubatan. Ikaw ang magiging kabahagi ko. Kabahagi? Ano yun? Asawa? Halos mapatawa ako sa inis. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Yung tipong titig na parang sinusuri ka mula loob hanggang labas. Hindi bastos, pero nakakakilabot. Pagkatapos nun, may biglang sumulpot na tray sa harapan ko. Literal na umusbong mula sa sahig. May laman itong pagkain. Mga prutas na hindi ko kilala. Isang inumin na kulay pilak at tinapay na amoy bulaklak. Anong... Hindi kita papakainin ng kung ano lang. Lahat ng ito, alay sa'yo ng mga nilalang sa kagubatan. Napakunot ang noo ko. Hindi ako sanay na may nagsasabi sa akin ng mga bagay na para bang espesyal ako. Umupo ako. Gutom na rin kasi ako. Pero natatakot akong kumain. Paano kung gayuma pala to? O may sumpa? Ano palang pangalan mo? Tanong ko bago ko sinubo ang maliit na piraso ng tinapay. Si Ran. Ako ang tagapangalaga ng silangang gubat. Si Ran. Ang pangalan ay parang ihip ng hangin. May bigat, pero dumadaan sa pandinig ng dahan-dahan. Bakit kailangan mo ng alay? At bakit ako? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad papalayo. Akala ko nga aalis na siya. Pero huminto siya sa harap ng isang dingding at biglang lumitaw ang isang bukana. Parang pinto ang tinahi ng ilaw. Sumunod ka. Aniya. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod ako. Wala naman akong mapupuntahan. At sa totoo lang, kahit natatakot ako, mas matatakot akong maiwan mag-isa sa kwartong yun. Lumabas kami sa isang pasilyong tila gawa sa pinagdikit-dikit na kristal. Lumulutang-lutang ang mga butil na liwanag sa hangin. At sa dulo, isang hardin. Isang napakalawak na hardin na may mga punong prutas na kakaiba ang hugis. Mga bulaklak na sumasayaw kahit walang hangin. At isang lawa na kulay ginto. Napatigil ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandahan. Parang panaginip. Nandito ka, hindi upang pahirapan, kundi upang simulan ng pagbabago. Wika ni Siran hindi man lang lumilingon. Anong pagbabago? Tanong ko, naguguluhan. Matagal lang sagrado ang puso ko sa mga tao. Pero sinabi ng kagubatan, ikaw ang susi upang muli kong maalala. Maalala ang ano? Ang liwanag. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng lawa. Ako naman, hindi na halos makagalaw sa mga sinabi niya. Hindi ko maintindihan ang buong ibig niyang sabihin. Maya-maya pa ay iniwan niya ako mag-isa sa hardin. Tahimik ang paligid, pero hindi ako natatakot gaya ng dati. Marahil dahil sa lawak ng lugar o sa mga kulay na parang galing sa panaginip. Naupo ako sa gilid ng lawa. Pinagmamasdan ng mga bulaklak na tila lumulutang sa ere. At habang tahimik akong nakatanaw, sa unang pagkakataon mula nang dumating ako rito, napaiyak ako. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa lungkot, sa takot, o sa biglaang pagkaramdam na kahit nasa isang mundong hindi ko maintindihan, may bahagi rito na parang tinatanggap ako. O baka dahil sa tingin ni Siran, ako raw ang magbabalik ng kanyang liwanag. Isang mabigat na paniniwala yon. Pero sa puso ko, may kakaibang init na sumulpot. Hindi ko alam kung simula na ba to ng pagbabagong sinasabi niya, pero isang bagay ang sigurado. Sa mundong ito ng kababalaghan, ako na ngayon ang misteryo. Nasanay na rin ako sa isang paraan. Hindi ko inakalang masasanay ako sa realidad na parang nasa panaginip. 3 araw na yata mula nang dalhin ako sa lugar na to. At kahit parang walang eksaktong paglipas ng oras, natututo na akong sumabay sa takbo ng mundong to. May pagkain palagi sa mesa, bagamat ibang-iba sa nakasanayan ko. Prutas na sumasabog sa bibig na parang bula. Tinapay na amoy lupa pero lasa ay matamis na gatas. At inumin na kumikislap gaya ng mga bituin.
Pero ang pinagkakaiba, si Siran. Hindi siya laging nagpapakita. Pero kapag nandyan siya, ramdam mo agad. May kung anong bigat sa paligid kapag naroon siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang bumabagal ang mundo. Tahimik siya. Pero bawat salita niya ay parang may timbang na hindi mo basta-basta malilimutan. Kagabi, may inabot siyang maliit na kahon sa akin. Mula ito dun sa puno na tila nabuhay lang para ibigay yon. Ano to? Isuot mo bukas ng gabi. Sagot niya, bago lumakad palayo gaya ng nakasanayan niya. Pagkagising ko, agad kong binuksan ng kahon. Tumambad sa akin ang isang bestidang hindi gawa ng kamay ng tao. Ginto ang kulay nun, pero hindi bastang kislap ng tela. Parang may buhay ang sinulid. Bawat galaw ko, habang hawak to, tila sumusunod sa init ng palad ko. Malambot, magaan, at amoy liwanag. Kinabahan ako. Para saan to? Bakit kailangan magsuot ng ganito? Hindi rin ako naghintay ng sagot. Bago magdapit hapon, may sumundo sa akin. Isang anino na may hugis babae. Hindi siya nagsalita, pero tinuro niya ang daan. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natatakot sa mga anino rito. Siguro dahil ramdam kong hindi sila masama. Parang sila ang mismong balat ng mundong to. Hindi ko sila dapat labanan. Sumunod ako. Habang naglalakad, unti-unting nag-iiba ang paligid. Ang mga puno naging haligi ng kristal. Ang sahig naging parang bubog na sinasalamin ng langit. At sa dulo ng pasilyo, may isang bukas na espasyo na may entebladong pabilog. At doon, nakita ko si Siran. Pero hindi siya gaya ng nakasanayan ko. Ang suot niya ay hindi nagawa sa ulap at dahon, kundi itim na balabal na may bordang ginto. At sa ulo niya, isang korona ng mga sanga na may kumikislap ng mga alitap-tap. Tinitigan niya ako ng mahaba. Tila may gustong sabihin pero piniling manahimik. Anong meron? Tanong ko, bahagyang nahihiya sa sarili ko. Mukha ba akong engkantada? Saglit siyang natahimik. Tapos, marahan siyang lumapit. Mas maganda pa sa engkantada. Ngayon lang yun nangyari. Si Siran, yung nilalang na halos hindi ngumiti, hindi tumitig ng matagal. Ngayon ay nakangiti. Bahagya, pero malinaw. Napakapit ako sa sarili kong braso. Pilit kong itinatago ang kilig na ayaw ko sanang maramdaman. Bakit kailangan kong suot to? Tanong ko, pilit na nililihis ang usapan. Ngayong gabi, ay ang pagtitipon ng mga nilalang mula sa iba't ibang kaharian. Isa ka sa magiging panauhin ko. Napaatras ako. Panauhin? Ako? Ang tagapangalaga ng silangang gubat ay hindi basta nagpapakita sa ibang kaharian. Pero ngayon, kailangan kong ipakita sa kanila na ikaw ang pinili. Muli kong naramdaman yung bigat. Palaging ganun kapag sinasabi niyang ako yung pinili. Pakiramdam ko kasi, may dala akong lihim na hindi ko pa rin nauunawaan. Dinala ko ni Siran sa gitna ng entablado. Doon, unti-unting nagsadatingan ng mga nilalang. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mundo ng mga engkanto sa kabuuan nito. May mga nilalang na may pakpak na tila gawa sa ulap at kidlat. May mga prinsesa na nakasakay sa mga puting buwaya. May mga hari na may buntot ng isda. May isang lalaki na ang balat ay gawa sa apoy. Pero hindi siya nasusunog. Ang mga mata nila, lahat ay nasa amin ni Siran. At ang mga bulungan, ramdam kong ako ang paksa. Bakit tao? Yan ba ang sinasabi nilang kabahagi? Hindi siya magtatagal. Ang ilan ay natahimik. Ang iba, halatang hindi sang-ayon. Ngunit sa gitna ng bulungan, isang matandang engkantada ang lumapit. Tila hukot na punong may mukha ng babae. Eto ba ang pinili mo, Siran? Tanong niya, halos paungol. Oo, sagot niya. Bakit? Tanong ng isa pa. Isang diwata na may buhok na parang tubig.
Tumingin si Siran sa akin. Tapos, ang sagot niya ay hindi ko inasahan. Dahil sa kanya, nagsimulang tumunog muli ang katahimikan ng gubat. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero tila sapat na yon para hindi na sila magtanong pa. Pagkatapos ng pagtitipon, dinala niya ako pabalik sa hardin. Tahimik kami naglalakad ni Siran. Galit ka ba? Tanong niya bigla. Bakit naman ako magagalit? Sagot ko. Dahil sa paglalantad ko sa'yo sa mga nilalang. Hindi lahat ay magugustuhan ng presensya ng isang mortal. Napabuntong hininga ako. Kung totoo man na ako ang pinili ng kagubatan, hindi ba dapat hindi na ako matakot sa opinyon nila? Ngumiti siya. Mas malalim. Parang proud. Matapang ka. At matalino. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit ang sarap pakinggan ng papuring yon. Lalo na galing sa isang nilalang na hindi ko pa rin maintindihan ng buo. Pero may bahagyang init sa dibdib ko. Parang unti-unti, lumuluwag na ang nakabalot na yelo sa paligid ng mundong to. At baka lang, pati sa puso ni Siran. Hindi ko na mabilang kung ilang araw na ako rito. Dito sa mundo nila. Dito kasi, walang orasan. Wala ring araw o buwan na susundan. Basta pagising mo, parang pareho lang ang liwanag sa paligid. Hindi mo alam kung umaga, tanghali o gabi na. Minsan nga, nahuhuli ko na lang ang sarili kong nagtatanong. Buhay pa kaya ako sa mundo ng mga tao? Pero sa tuwing naroon si Siran, may sagot ang mga tanong ko. Hindi man laging direkta, pero sapat na para maramdaman kong hindi ako basta iniwan o isinuko. Sa totoo lang, parang mas may pakialam pa siya kaysa sa mga tunay kong magulang. Isang hapon, o kung anumang tawag sa oras na yun, naglalakad-lakad ako sa gilid ng lawa. Doon ako palaging nagpupunta kapag gusto kong mapag-isa. Naaaliw kasi ako sa mga bulaklak na lumulutang sa hangin. Akala ko dati mga talulot lang sila. Pero minsan, naririnig kong parang humihinga sila. May buhay. Maya-maya pa, may naramdaman akong presensya sa likod ko. Hindi na ako nagtaka. Alam kong si Siran yun. Gusto mo bang makita ang pinanggalingan ng lahat ng to? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot yun. May alinlangan. Pero nauuna lagi ang kuryosidad ko. Pinanggalingan ng alin? Tanong ko pabalik. Tayo. Ako. Ikaw. Ang dahilan kung bakit narito ka. Sagot niya. Sumama ako. Hindi dahil buo na ang tiwala ko sa kanya. Hindi pa yata ako handang aminin yon. Pero may bahagi sa akin na gustong unawain ang lahat. Ang totoo, dinala niya ako sa pinakaloob ng kagubatan. Isang lugar na kahit sa panaginip ko, hindi ko maipipinta. Ang mga puno ay mas matataas pa sa simbahan sa bayan namin. At bawat ugat, may kumikislap na liwanag. Ang mga dahon ay tila may sariling ritmo ng pag-indayog. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang malaking bato, bilog at makinis na parang salamin. Saan to? Bulong ko. Parang altar. Sagrado to. Ito ang puso ng kagubatan. Dito isinusumpa ang bawat kasunduan. At dito rin ako sinumpa. Napalingon ako sa kanya. Ikaw? Isinumpa? Tumango siya. Nilapitan niya ang bato at ipinatong ang palad niya. Biglang lumitaw ang mga hugis sa bato. Mga eksenang gumagalaw na parang alaala. Dati akong tagapangalaga ng buhay. Isa akong prinsipe ng liwanag. Ngunit nilin lang ako ng isang tao. Isang babaeng minahal ko noon. Hindi ako nakagalaw. Sa harapan ko, nakita ko sa bato ang larawan ng isang binata. Si Siran, ngunit mas masigla ang aura. Mas makulay ang mukha. Sa tabi niya, isang taong babae. Maganda, mapagkakatiwalaan ng mukha. Pero sa dulo ng mga eksena, nakita kong tinalikuran siya nito at ipinagkanulo.
Ibinenta siya sa mga nilalang na umuusbong sa dilim. Mula noon, isinumpa ako ng kagubatan na hindi na muling magmahal. Lahat ng puso ay magyayelo sa paligid ko. Kaya sa bawat taon, may alay mula sa mundo ng tao. Isang paalala ng kapalit ng aking galit. Pero Luisa, lumingon siya sa akin. Ikaw lang ang hindi natakot. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ako sigurado kung dahil ba matapang ako o dahil wala na talaga akong ibang pagpipilian. Hindi natatakot si Ran. Sanay lang ako magpigil. Bulong ko. Natahimik siya. Sino ang pumili sa akin? Ikaw ba? O ang kagubatan? Pareho. Ang kagubatan ang nagturo, pero ako ang tumanggap. Muling tumahimik. Tinignan ko siya. Siya na isang ang engkanto pero sa mga oras na yon, parang mas tao pa siya sa kahit sinong nakilala ko. May sugat sa puso, may kabiguan, may galit. Pero higit sa lahat, may pag-asa. Bakit mo ako pinayagang sumama sa pagtitipon? Bakit mo ako ipinakilala sa iba? Gayong hindi pa naman ako importante sa'yo. Lumingon siya sa akin. Ngumiti. Ngiti na una kong nakita sa kanya. Dahil gusto kong mag-iba ang kwento ko. Kung dati, sinampa ako dahil sa pag-ibig, siguro ngayon, ikaw ang magiging dahilan para maligtas ako mula roon. Pakiramdam ko natulala ako. Parang bigla akong nalunod sa dami ng emosyong hindi ko kayang sukatin. Si Ran, nais kong magsalita pa. Pero biglang may umalimbukay na hangin sa paligid. Ang bato sa gitna ay nagsimulang kumislot. Lumingon siya sa akin. Agad na naging seryoso ang mukha. Bumalik na tayo. Hindi pa oras. Ano yun? May gumagalaw sa kagubatan. Hindi lahat ay sang-ayon sa atin. At sa unang pagkakataon, humawak siya sa kamay ko. Mahigpit, pero hindi marahas. Mainit kahit malamig ang paligid. Hindi na kita papayagang mawala, Luisa. Bulong niya. At sa mga salitang yun, sa gitna ng kababalaghan, ng mga sumpa, at ng misteryong bumabalot sa amin, doon ko lang naramdaman ang kakaibang tibok ng puso ko. Hindi na ito basta takot o galit. May kung anong tumutubo sa gitna ng dilim. At marahil, ito na nga ang simula ng liwanag. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yon. Pagbalik namin mula sa pusod ng kagubatan, hindi na nagpakita si Siran. Hindi ko rin siya naramdaman sa paligid. Nakadalasan ay agad kong nahuhuli kahit hindi pa siya nagpaparamdam. Iba kasi siya sa mga anino. Si Siran, may presensyang may bigat at lamig pero minsan may bigla ring init na tila lumulusot sa balat ko. Pero ngayong gabi, parang naglaho siya. At sa katahimikang iniwan niya, doon nagsimula ang panaginip. Sa panaginip ko, ako ay isang batang babae na nakasuot ng puting bestida. Nasa isang malawak na hardin ako. Halos kahawig ng hardin dito sa mundo niya. Pero mas masigla, mas makulay, mas buhay. Doon, may batang lalaki rin. Nakasuot siya ng balabal na asul at may puting buhok na mahaba. Magkaakbay kami habang tinatahak ang landas patungo sa isang napakaliwanag na bukal. Habang naglalakad, nag-uusap kami. Pero hindi ko marinig ang boses namin. Parang nakamute lahat. Sa halip, ramdam ko lang ang damdamin. Tuwa, saya, kapayapaan. Hanggang sa bigla siyang tumigil. Humawak siya sa pisngi ko. At doon ko nakita ang mga mata niya. Siya yun, si Siran. Pero hindi gaya ng Siran ngayon. Bata pa siya. Walang lungkot. Walang sumpa. Tumingin siya sa akin. Tapos, bumulong siya. Babalik ka, Luisa. Babalik ka. Pagdilat ko ng mga mata, pawis na pawis ako. Parang totoo yun. Hindi yun basta panaginip lang. Parang alaala.
Bumangon ako agad at lumabas sa silid ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero ang mga paa ko, parang may sariling direksyon. Hanggang sa marating ko ang lawa. Ang parehong lugar kung saan madalas akong nauupo at nag-iisa. At naroon siya. Nakatayo sa gilid ng tubig. Tinitignan ang refleksyon niya. Tulad ko, halatang may iniisip siya. Hindi ko alam kung totoo ang napanaginipan ko. Bungad ko. Pero pakiramdam ko, dati na tayong nagkakilala. Lumingon siya sa akin. At sa unang pagkakataon parang nabigla siya. Anong nakita mo? Tanong niya agad. Lumapit. Isang hardin. Ikaw, nung bata ka pa. Masaya tayo at parang wala pang sumpa. Tinitigan niya ako. Matagal. Tila sinusuri ang mukha ko. Totoo yan. Sagot niya. Napakunot noo ako. Ibig mong sabihin, kilala talaga kita noon pa? Tumango siya. Luisa, maraming taon na ang lumipas simula nung una tayong nagkita. Isa kang nilalang ng liwanag noon. Iba ka. Hindi ka ordinaryong tao. Pero, tao ako ngayon, hindi ba? Isinilang sa mundo ng tao. At may pamilya ako. Ikaw ay muling isinilang. Ngunit ang kaluluwa mo, ang puso mo, yun ay dati ng bahagi ng kagubatan. Pinili ka ng liwanag upang babalik. Para gawin ng ano? Tanong ko. Halos mangiyak-ngiyak sa dami ng bagay na hindi ko maintindihan. Para buuin muli ang nasirang sumpa. Para tapusin ang kwentong iniwan nating dalawa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng iniwan naming dalawa. Pero sa puso ko, unti-unti itong nagiging malinaw. Yung biglaang pagkapal ng dibdib ko kapag magkasama kami. Yung hindi maipaliwanag na paglalambot niya sa tuwing tinitingnan niya ako. Yung mga simpleng sulyap niya na tila laging may kasamang kilala niya ako. Kilalang kilala. Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko. Dahil akala ko, mawawala ka rin. Gaya ng dati. Akala ko isa ka lang sa mga alay na darating at mawawala. Pero nang magsimulang bumalik ang liwanag sa paligid, alam kong ikaw na yun. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. Hindi siya nakakatakot ngayon. Wala na yung usual niyang distansya. Luisa, maraming bahagi ng ating nakaraan ang nakatago pa. Pero ang mahalaga ngayon, narito ka. At ako, unti-unti nang nakakaramdam ulit. Ng buhay, ng pag-asa, ng damdamin. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong iayos ang sariling emosyon. Pero nang maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko, buong buo, mainit at walang takot, hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang gusto ko nang manatili rito. Hindi kita pipilitin, Luisa. Pero kung mananatili ka, hindi ka na basta alay lang. Ikaw ang magiging katuwang ko sa lahat ng bagay. Sa puntong yun, sa ilalim ng mga bituin ng mundo nilang mahika, sa tabi ng lawang gininto ang tila may sariling pulso, alam kong may bumubuo sa akin. Hindi lang dahil sa mga panaginip, hindi lang dahil sa alaala, kundi dahil kay Siran. Sa isang mundong hindi ko pinili, may puso akong natutong pumili. Hindi madali ang pumili kapag parehong mahalaga ang dalawang bagay. Ang tanong na hindi ko inaasahan ay dumating isang umaga, o kung anumang tawag nila sa oras na yon sa mundo ng mga engkanto. Nagising ako sa tunog ng mga kampanilyang mahihinang umaalingaw sa hangin. Pamilyar ang tunog na yon. Sa tuwing may mahalagang pangyayari sa paligid, maririnig mo yon. Parang tawag ng kagubatan. At gaya ng dati, dumating si Siran sa silid ko. Hindi siya kagaya ng mga nakaraang araw.
Tahimik pa rin siya, oo. Pero may kung anong bigat sa balikat niya. Para bang may pasanin siyang hindi ko alam. Anong meron? Tanong ko habang inaayos ang sarili. Saglit siyang tumingin sa akin bago nagsalita. May ibibigay ako sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang pulseras. Manipis. Yari sa tila buhol-buhol na liwanag. Parang sinulid ng araw na ginawang bilog. Pag sinuot mo yan, maaari ka nang bumalik sa mundo mo. Nanlamig ang katawan ko. Babalik? Ngayon na? Tumango siya. Oo, yun ang kasunduan. Hindi ka dapat manatili rito nang lampas sa isang ikot ng buwang liwanag. Buwan? Ilang araw na ba talaga akong nandito? Sa mundo ng tao, 3 araw lang ang lumipas. Pero dito, sapat na upang baguhin ang puso ng isang nilalang. Hindi ako nakasagot agad. Tinitigan ko lang ang pulseras. Kumikislap ito habang hawak ko. Parang nangaakit, nag-aanyaya. Bumalik sa pamilya ko, sa buhay ko, at sa mundo ko. Pero ano pang meron sa akin doon? Bakit mo to ibinibigay ngayon? Tanong ko. Dahil pinili kong hindi ka itali. Mahalaga ka, Luisa. Higit pa sa alay. Higit pa sa kabahagi. Ngunit hindi ko pwedeng ipilit na manatili ka rito. Dapat mong piliin. Muli akong natahimik. Ang utak ko, nagsisimulang maglabas ng tanong. Paano kung bumalik ako at walang naghahanap sa akin? Paano kung wala ng lugar para sa akin sa mundo ng tao? At kung naroon man, kaya ko pa bang mabuhay nang hindi kasama si Siran? Kung aalis ako, hindi na ba ako makakabalik? Tanong ko. Tanging kagubatan lang ang makapagsasabi. Minsan lang binubuksan ang daan sa pagitan ng dalawang mundo. Sagot niya. Tumayo ako, lumabas ng silid. Gusto kong lumanghap ng hangin. Kailangan kong makalayo kahit sandali. Ang lawang ginintuan ng una kong pinuntahan. Gaya ng dati, pero iba na ang pakiramdam ngayon. Parang mas tahimik, mas malungkot. Ang bawat bulaklak na lumulutang sa paligid ay parang lumulutang ng mas mabagal. Tila nag-aantay ng pasya ko. Sa gilid ng lawa, naupo ako. Pinagmasdan ang refleksyon ko. Kalayaan o pagmamahal? Tanong ko sa sarili ko. Pwede bang pareho na lang? Sa mundo ng tao, laging sinasabi sa akin ni Mama na ang kalayaan ang pinakamatamis na pag-aari ng isang babae. Pero ngayon, hindi ko alam kung ang pag-ibig ba ni Siran ay hadlang o bahagi ng kalayaang yon. Kaya bumalik ako sa kanya. Matatag ang lakad ko. Pero ang dibdib ko ay parang dinudurog sa kaba. Siran, sabi ko habang hawak pa rin ang pulseras. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa'yo? Tinitigan niya ako. Ramdam ko na may hinahanda na siyang sagot, pero hindi niya agad binigkas. Babalik ang katahimikan. Sagot niya sa wakas. Babalik ang lamig. Babalik ang dilim. Lumapit ako sa kanya. Inabot ang kamay niya. Hawak kamay kami sa gitna ng mainit-init pang silid na puno ng liwanag ng araw na hindi ko alam kung saan nanggagaling. May tanong ako. Kung may kapangyarihan kang ibalik ang lahat sa dati, gagawin mo ba? Kung yun ang gusto mo. Hindi. Ang tanong ko, ikaw, gugustuhin mo bang balikan ng dating ikaw? Tahimik. Ngumiti siya ng malungkot. Hindi. Sagot niya. Dahil ngayon lang ako, natutong umasa ulit. Pumikit ako. Dinikit ko ang noo ko sa dibdib niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Hindi ko alam kung engkanto pa ba talaga siya o mas tao na kaysa sa sino mang kilala ko. Dahil sa oras na yon, ang damdamin niya, damang-dama ko. Buo. Totoo. Gusto ko manatili. Bulong ko. Hindi dahil natatakot akong bumalik, kundi dahil ikaw ang pinipili ko. Napayakap siya sa akin. Mahigpit.
At para bang sa unang pagkakataon, huminga ng malalim ang buong kagubatan. Ang mga bulaklak ay biglang lumipad ng masigla. Ang liwanag ay tila sumabog mula sa paligid. At mula sa kisame ng silid, bumagsak ang tila ulan ng mga talulot. Huwag mong isuot ang pulseras. Panatilihin mo lang yan. Paalala na pinili mong magmahal. At ako, isang mortal, isang alay, isang batang babae mula sa baryong mahirap. Ngayon ay bahagi na ng mundong hindi ko akalaing makakapagparamdam sa akin ng buo. Hindi ako prinsesa. Hindi rin ako engkantada. Pero ako, ang babae na pinili ng puso ng isang engkanto. Minsan pala, kahit pa gaano kahaba ang panahong binilang mo para masabing hindi pa ako handa, may isang tibok lang ng puso ang sapat para magpabago ang lahat. Pagkatapos ng gabing yon, ang gabing pinili ko sisiran sa halip na bumalik sa mundo ng mga tao, nagbago ang lahat. Hindi lang yung paligid, hindi lang yung pakiramdam ko, pati siya, pati ang mga mata niya. Kung dati, tuwing titignan ako ni Siran, para bang iniisip pa niya kung bakit narito ako. Ngayon, parang buo na ang sagot sa kanya. At ako yung sagot. Hindi siya agad nagsalita tungkol sa mga damdamin niya. Hindi siya yung tipo ng lalaki o nilalang na basta-basta nagtatapat. Tahimik pa rin siya. Mapagmasid. Pero ramdam ko na sa bawat galaw niya, unti-unti siyang bumubukas. Minsan, naaabutan ko siyang pinagmamasdan akong natutulog. Minsan, nagiiwan siya ng mga bagay sa tabi ng kama ko. Bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. O mga kwintas na tila hinabi mula sa liwanag mismo. Hanggang sa isang gabi, nangyari na. Wala namang espesyal sa gabing yon. Wala kaming pagtitipon. Wala ring panaginip. Ako lang, nakaupo sa gilid ng lawa, nakayapak, nilalaro ang mga lumulutang na talulot. Tahimik nun. Tapos, dumating siya. Wala siyang suot na balabal. Simple lang. Parang siya pa ang nagtatago sa dilim. Luisa, bungad niya. May kailangan akong sabihin. Tumingin ako. Ramdam ko na to. Parang matagal na niyang pinipigilan. Makinig ka muna. At kung ayaw mong sagutin, ayos lang. Pero kailangan ko lang tong mailabas. Tumango ako. Tinahimik ko ang sarili. Alam kong hindi ko binigyang linaw ang lahat sa simula. Pinagkait ko sa iyo ang katotohanan. Ang karapatan mong pumili kung ano ang dapat mong maramdaman sa isang mundo na hindi mo naman ginusto. Pero kahit ganun, pinili mong manatili. Pinili mong magtiwala. At sa bawat araw na kasama kita, naramdaman kong unti-unting nabubuo ulit ang sarili kong pagkatao. Hindi bilang engkanto, kundi bilang isang lalaki. Napalunok ako. Hindi dahil kinakabahan ako, kundi dahil ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Siran. Luisa. Sabay lapit niya. Mahal kita. Simple lang. Walang halong mahika. Walang bulaklak na biglang sumabog. Walang ulan ng bituin. Pero yung pagbigas niya na yon, mas totoo pa sa lahat ng kababalaghang nakita ko. Parang lumambot ang lahat ng buto ko. Mahal kita. Ulit niya. Mas mahinahon. Hindi dahil pinili ko ng kagubatan. Hindi dahil ikaw ang kabahagi ng liwanag. Mahal kita dahil ikaw si Luisa. Matapang, mapagmasid, maawain, matigas ang ulo. Minsan, pasigaw kung makipagtalo. Pero totoo, palagi kang totoo. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko sa pagngiti o pag-iyak, o parehong sabay. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa isang gaya mo. Pero kung may bahagi man ng puso mo na maaari mong ibigay, kahit kapiraso lang, ipagkakaloob ko rito ang buong buhay ng kagubatang to. Hindi na ako nagdalawang isip. Lumapit ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, ako ang humawak sa mukha niya.
Ang totoo, sabi ko habang pinupunasan ng konting luha sa gilid ng mata niya. Luha, hindi mahika, hindi hamog. Totoong luha. Mahal na rin kita, Siran. At hindi lang kapirasong bahagi ng puso ko ang kaya kong ibigay. Buo. Buo ang sa akin. Para sa'yo. At doon, sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng malambot na ilaw ng mga alitaptap, sa paligid ng lawa ng ginto, naganap ang unang halik namin. Hindi ito yung tipong mainit o mabangis. Ito yung halik na parang panata, na parang sinumpa ng lahat ng nilalang ng liwanag, na parang sinelyuhan ng mundo mismo. At sa sandaling yon, tahimik ang lahat. Wala nang tunog ng kampanilya, wala nang bulong sa hangin, wala nang aninong gumagala, kundi kami lang. Ako, si Siran, at ang pusong matagal nang nagsisisigaw. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Pagkatapos ng halik, hindi kami nagsalita agad. Wala nang kailangang sabihin pa. Dahil sa mata niya, nakita ko ang sarili ko. At sa yakap niya, nahanap ko ang tahanan ko. Hindi ako isinumpa. Hindi rin ako basta inialay. Ako ang pinili. At sa pagmamahal niya, ako ang pinakawalan mula sa takot. Akala ko pagkatapos ng pagtatapat, lahat ay magiging madali na lang. Na parang sa mga kwento, kung saan, pag nagmahalan na ang bida at ang prinsipe, tapos na ang laban. Pero hindi pala. Dahil kinabukasan ng gabing yon, ng gabing pinili namin ang isa't isa, dumating ang kaguluhan. Nagsimula ito sa langit ng kagubatan. Ang mga liwanag na laging kalmado ay unti-unting nagdilim. Ang mga bulaklak na laging sumasayaw sa hangin ay isa-isa ring nalalanta. At ang mga anino na laging nakamasid mula sa mga sulok, nagsimula silang kumilos. Nagising ako sa tunog ng pagyanig ng lupa. Tapos ay naramdaman ko na lang na may kakaiba sa paligid. Mabigat. Parang may bagyong hindi ko nakikita pero nararamdaman ng balat ko. Agad akong lumabas ng silid. Hawak pa rin ang pulseras na hindi ko kailanman isinuot. Siran? Sigaw ko. Nagulat ako nang biglang may humawak sa braso ko mula sa likuran. Sumama ka, sabi ng boses. Mahina, parang hangin na may laman. Anong nangyayari? May nagbukas sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto, ngunit hindi mula sa kagubatan. Isa sa mga nilalang ng dilim ang pumilit na pasukin ng hadlang. Agad akong kinabahan. Anong ibig mo sabihin? Ikaw ang dahilan. Ang pag-ibig ng engkanto at ng tao ay isang kasalanan sa mata ng mga sinaunang tagapangalaga. Sinisira nito ang balanse. Hindi ako nakaimik. Pagdating namin sa gitna ng kagubatan, sa mismong lugar kung saan unang ipinakita sa akin ang pusod ng kagubatan, naroon si Siran, nakaluhod. May mga liwanag na umiikot sa kanya. Mga matandang nilalang na halos hindi ko makita ang anyo. Ang boses nila ay hindi pantao, pero ramdam ko ang galit, ang pagkadismaya. Nilabag mo ang sinaunang batas, Siran. Ang isang alay ay dapat lang manatili sa mundo ng tao o tuluyang lamunin ang kagubatan. Ngunit ikaw, minahal mo siya. Tama kayo. Mahal ko siya. At kung kapalit nito ay ang pagtanggal sa akin bilang tagapangalaga, tinatanggap ko. Sagot ni Siran buong buo. Napasinghap ako. Wag! Pero bago pa ako makalapit sa kanya, may liwanag na humarang sa akin. Mainit, matingkad, mapait sa balat. Tao ka pa rin, Luisa. Sabi ng matandang tinig. Hindi ka dapat naririto. Hindi ko na napigilan. Humakbang ako at pinilit pasukin ang liwanag kahit nasusunog na ang balat ko sa init. Kung totoo nga na may kapangyarihan ng kagubatan, kung totoo na ang puso namin ay pinag-isa ng mismong lupa at hangin sa mundong to, bakit hindi ninyo kami tanggapin? Bakit hindi ninyo kayang tanggapin na nagmamahalan kaming dalawa? Tahimik. Mahal ko si Siran.
At hindi ko hiningi ito. Hindi ko pinangarap na maging alay. Pero, narito ako. At sa kabila ng lahat, ako ang pumili. Ako ang tumanggi sa kalayaan ko para sa kanya. At kung kasalanan yun, mas pipiliin kong maging makasalanan kesa mabuhay sa mundo nang wala siya. At sa gitna ng katahimikan, may nangyari. Ang pulsera sa kamay ko, yung hindi ko kailanman sinuot, biglang nagliwanag. Tumayo ito sa ere at pumutok sa maliliit na bituin. Tapos ang buong kagubatan, tila huminga ng malalim. Ang lupa ay humupa. Ang hangin ay lumamig. Ang mga anino, tumigil sa paggalaw. At isang boses mula sa kalikasan ang narinig ko. Malamig ngunit buo. Walang galit. Walang paghuhusga. Bigla, nagbago ang lahat. Ang mga matandang nilalang ay isa-isang naglalaho. Sisiran, bumangon at lumapit sa akin. Walang harang. Wala nang ilaw na humaharang sa pagitan naming dalawa. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon kahit pa ilang ulit siyang ngumiti sa akin. Kapayapaan. Ang kagubatan ay muling sumigla. Ang mga bulaklak ay nagbalik. Ang mga dahon ay muling sumayaw. At ang liwanag sa paligid, naging mas mainit, mas buhay. Mula sa araw na yon, hindi na ako isang alay. Ako si Luisa, ang taong minahal ng isang engkanto. Sa mga sumunod na buwan, hindi ako bumalik sa mundo ng tao. Hindi dahil natatakot akong bumalik, kundi dahil narito na ang tahanan ko. Tuwing iniisip ko sina mama at papa, hindi galit ang nararamdaman ko, kundi pag-unawa. Alam ko na ang desisyon nila ay galing sa takot. Pero ngayon, ako na ang may kapangyarihang pumili ng sarili kong kapalaran. Ginawa akong tagapangalaga ng hangin at mga bulaklak. Sisiran, ngayon ay hindi na prinsipe lang ng kagubatan, kundi kasama ko na sa bawat pagpapasya, sa bawat pagtanggap ng panibagong panauhin mula sa dalawang mundo. Minsan, may mga batang naliligaw sa kagubatan, at kapag napadpad sila sa aming dako, lagi silang natatagpuan ng isang babae na may pulseras ng liwanag at ng isang lalaking may matangkayang tumigil ng panahon sa isang sulyap. At kapag tinatanong nila, "Totoo po ba ang pag-ibig ng tao at engkanto?" Ang lagi kong sinasagot, sabay hawak sa kamay ni Siran, "Hindi lang totoo. Ito ang nagpabago sa lahat." Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Sana po hindi po kayo magsawa na makinig sa mga kwento ko. Hanggang sa muli po, have a nice day!